Sa isa nating video, tinuro natin kung paano natin ma-customize ang ating desktop kung saan gumawa tayo ng lagayan nito. Alright, yung mga boxes na yan para mas organized ang ating desktop experience. And sa video na ito, ang susunod natin gagawin ay kung paano pa natin mas mako-customize ang ating mga Windows computer. So, hindi na natin pagtatagalin to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. So, tara, pisa na natin to. So, ayan nga mga tol. So, para mas ma-customize pa natin ito. Actually, hindi ko pa rin siya natatry talaga. So, sa video na ito, sabay-sabay natin subukan. At marami nga daw itong pwedeng gawin sa computer na iba't ibang customization. At yan yung gagawin natin sa video na ito. Tatry natin lahat ng pwede nating itry. So, first of all, punta muna tayo sa windhawk.net. So, I think kita naman yan sa screen natin ngayon. Windhawk.net. And now, pag nandito na kayo, ay makikita na ninyo dito yung ilan sa mga pinopromote nila na features na pwede mong gamitin dito. Mga mods, kumbaga. No? So, start menu styler. So, marami dito sa mga users ng Windows 10 to Windows 11. No? Hindi nasisiyahan sa start menu nila. So, pati yan kasama yan. At marami pang iba na pwedeng gawin dito na itatry natin ngayon. No? So, ngayon, pag nasa website na kayo ng Windhawk, pwede kayo mag-browse ng mods kung gusto niyo silip-silipin. No? So, ang dami dito pwede tayong itry dito. Taskbar volume control. Ano pa ba? Taskbar clock customization. So, lahat naman yan pwede natin silipin kahit nandito pa lang tayo sa website. So, for example, ito gusto natin makita yung modification nila sa let's try dito sa sige dito para mas madaling intindihan. Taskbar volume control. So, ganun. Nagiging ganun. Kasi normally, ngayon, ganito. No? So, ngayon, nagiging ganun. So, silipin pa natin yung iba dito. So, Windows 11 Notification Center. So, magiging ganyan. Tama ba? Translucent. So, hindi ko masyadong ma-differentiate. No? So, ito notification ko ngayon. Walang laman. Marami, no? Hanggat di natin natatry, hindi natin makikita talaga. So, ito. Last one. Middle click to close taskbar. So, wala nang pictures o any visual na nandun dito. So, ayoko nang basahin yung mahabang explanation nila dito, definition. Let's try this na guys. So, download na tayo. Download natin yung file. At save na muna natin sa desktop. And take note it's only 10 MB file. At pag naka-download na siya, ito guys, yung files natin. Yung file na dinownload natin. So, you can double click na lang din naman dyan. So, cancel natin. So, to make sure na walang problema, ay run as administrator natin siya. And click OK. So, may dalawa tayong pagpipilian. Install Windhawk for all users or yung portable installation niya. At sa portable mode nga daw, lahat ng data, configuration data ay may stored lang sa isang folder. Oh, I think mas trip ko to, no? Portable installation.
So, next na natin. Install na natin, okay? Parang nag-download pa siya ng mga ilang MB pa, no? So, umabot na siya ng 461 MB. So, lumalaki din pala siya pag nag-install and nag-proceed pa tayo sa downloading. Pero hindi na rin yan masama, no? Lalo na sa ibibigay niya sa ating mga modification. So ayan, dahil tapos na yung ating installation ay finish na natin at i-open natin yung Windhawk. So nakita ninyo nandito yung Windhawk kasi portable yung ginawa natin. So ayan. So I think kailangan ko muna siya i-exit dahil portable yung pinili natin. Iano natin to, no? Ilagay natin sa folder kung saan mas abot kamay natin, no? Nakatabi lang, tabi natin. Hindi ko madrag. Wait lang. Yan. So, ayan. Lagyan natin yung shortcut sa desktop. Now, pwede nyo akong hindi i-follow sa part na to. Gusto ko lang malinis yung desktop natin. Yan nga. So, ayan. Delete na natin yung installation. Ano ba yan? It's executable. Then, we can drag this one na sa software. Take note, hindi pa natin to talaga na-iayos tong ano natin. Desktop natin. So, run natin ulit. Run. Ayan. Ngayon, ito na tayo mga tol. No? So, tingnan natin sa taskbar kung gaano yung kinakain niya sa system natin, sa CPU. So, sabi dito VS Codium, I think sa kanya to. Pero para sure hanapin natin yung Windhawk. Okay, so Windhawk. Nakita ko na siya pero hinanap ko pa yung iba pa, baka may kasama. So dito, no, parang wala pang 1% ginagamit niya, 1.4 MB. Pero parang gumagamit siya ng ibang paraan. Hindi mo siya makikita as ganun talaga. So dito meron na dagdag na I think sa kanya to, VS Codium. So baka mali ako, correct me if I'm wrong. Anyway, not much naman yung nakikita ko dito sa aking process dito sa taskbar. So parang hindi naman gano'n kalaking impact ng kanyang pagdating sa ating computer. Anyways, simulan natin sa Windows 11 start menu. Exit na natin tong na to. Break natin. Windows 11 start menu styler. Pindutin natin to. Try natin. No? So, ayan. So, normally, ganito yung makikita natin sa ating mga start menu. Kung ang gamit mo ay Windows 11 latest version. I think, no? Latest version yung gamit natin ngayon. Format lang natin ang computer natin. So, install natin. Sabi, malicious mods can damage your computer or violate your privacy. Install mods only from authors whom you trust. No? So, may warning dito, no? Gawin nyo to at your own risk. Kaya na po ang bahala dyan. So, akin, naniniwala naman ako na madaming gumagamit nito at hindi tayo mabavirus basta-basta dito, no? Accept, freeze, and install natin. May paalala sila, no?
I think daan-daan libo na rin gumagamit nitong Windhawk na to at mga modification na naririto. Nag-i-install siya ngayon, antayin natin mga tol. So, installed na siya. So, after na ma-install yan, ay ayan na, pwede na natin gamitin, no? So, punta tayo dito sa settings tab. Then dito tayo mag-i-start pumili, no? Ng start menu na style. So, only search. Try natin. Pagpili natin ng theme. Excuse. Save settings. Nag-save na. Search lang. So, ang galing, no? Nawala yung ibang mga software. Yung ibang mga paraphernalias dyan. So, okay din yun, no? Para malinis talaga. Kaya lang, di ko trip yung di nakikita yung app. So, tingnan natin. Legacy Fluent. Save settings natin. So, ayan. May mga nakapin lang. No? So, ayan siya. Ganun siya, no? Solid mga tol, no? Parang pinag-isa na lang dito sa Windhawk yung mga modification na dati ay isa-isa pa nating ginagawa, no? Manually. Ngayon, nandito na lang sa isang lugar. In one place, in one app. Uni menu. Try natin. Sinong gusto yung ganyan? So, ayan. Simple lang. Power. Takot ako baka mag-shutdown. Tignan pa natin yung ilan pa. Down arrow. So, ganyan. Yung shutdown button dito. 21996. Then try natin lahat So, ang dami, no? Mas nakaka-enjoy siyang gamitin ngayon yung computer pag meron tayo nito. So, jump na tayo sa iba, no? Tingin ko yung maganda na magagamit natin. Yun yung pipiliin ko ngayon. Tapos proceed tayo. Try natin yung iba. Ang ganda sana yung search lang, no? Side by side. Pwede rin, pero masakit sa ulo. Windows 10. Windows 10. Gusto nyo ba yan? Hindi ko gano'ng gusto, pero malinis, no? Windows 10 minimal. Sobra naman yata to. Wala nang masyadong Windows. Hirap pumili Windows 11 Metro minimal. Dapat yung may search pa rin. Okay sana yung ganito. Tapos may search. Wait lang. Wait. Everblush. Ayan. Okay sana. Pero normal na yata yan, no? Kinulayan na lang yata yan. No recommended section. Ayan. Malinis. So, paalala lang na nasa inyo na yan. Huwag nyo nang sundan yung trip ko dito kasi iba-iba tayo ng trip na settings. So, ngayon ito, malinis to. Pero gusto natin syempre may iginanda din kahit pa paano. Translucent, start menu. Spine. Medyo tumatagal na tayo sa video na to pero okay. Try natin i-post to at di pa tayo sa iba. So yun guys, napili ko na lang itong Windows 11 Metro 10 minimal. So okay na yan. Simple lang naman, walang search nga lang pero at least nakikita ko yung mga software na naka-install kasi in my case, meron ako ditong pang search dito kaya aux lang. Makikita ko lahat dito yan. So, pwede akong mag-search dyan. May ginagamit tayo ngayon na organizer dito na tinuro natin sa other video natin. And now, try natin yung iba pa.
kaunti. Kaunti na lang, no? Tapos, yan na, no? Mag-try lang tayo ng kaunti pa. So, marami dito, no? Pwede tayo mag-explore. Ayan, napakaraming pwedeng i-testing. So, napakarami kang pwedeng gawin. Modification, iba-iba. No? At hindi ko na to mamadaliin, mga tol. No? Meron ditong team. Custom team. No? At iba-iba na pwede magawin dito, no? At better mag-ingat lang tayo dito. Much better mag-ingat kasi iba-ibang uploader yata yung nag-aano dito. Tignan ninyo, nag-upload dito. Tignan ninyo yung ratings nila. Katulad nito, 117 users, 191,000. So, tignan ninyo kung may gumagamit kasi yung mga nasa baba siguro or pinakaluma or walang ganang gumagamit baka hindi maganda, no? So, ayan. So ayan guys, dito sa isang to, try natin to, last one, taskbar, height, and icon size. So hanapin na lang ninyo yan. At kung gusto ninyo yan try ninyo. So yung users nya ay I think hindi ganun kataasan siya. Hindi ko na siya masyadong na-check. Try ninyo at your own risk. So let's try this. So, installing siya ngayon. So ang mga binabanatan niya, no, explorer.exe, pwede tayong masira doon. Pwede masira yung computer natin doon. Lalo na pagka may virus. So doon tayo pinag-iingat, iba't ibang uploader rin nandyan. Balik tayo sa settings niyan. Dito natin pwedeng i-customize ngayon yung taskbar, no? Ayan, taskbar height. Pwede mong bawasan. Save natin, 38. So, mas lumiit siya, no? Makakatulong siya kung dinidesign ninyo ngayon yung computer ninyo. Ino-customize ninyo yung setup ninyo. So, ayan. Kayo na bahala. Di ko na masyadong gagalawin, mga tol. So, ayan. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, comment down below and please subscribe para updated ka sa mga videos nating bago na parating. At support lang for more videos like this. Kita ulit sa susunod na video.